Imagine niyo kung ilang taon na kayo nagsasama. Tapos ilang beses kayo magbembangan sa isang araw. Tapos dyan lang kayo sa kwarto lagi. Minsan nakaka-boring or nakakaumay na rin. 'Di ba? May i-share ako sa inyo na siguradong magpapainit at mas lalong magpapangiti sa mister mo. Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. And ngayon ang topic natin. Kung medyo nawawalan na ng sigla yung bakbakan nyo, or sabihin natin na gusto nyong mag-level up yung bakbakan nyo ng partner mo. Kaya naghahanap ka ng mga tips at mga techniques para maging exciting. At syempre para bumalik yung sigla ng bakbakan nyo ni Mister. May isi-share ako sa inyo na siguradong magpapainit at mas lalong magpapangiti sa mister mo. Huwag kayong mag-alala dahil libre lang to. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisan na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga bembang position na gustong gusto at lalong mas magpapainit sa mga lalaki? Number 1, subukan yung gawin yan sa harap ng salamin. Hindi ko nilalahat pero sigurado marami dyan binibidyo yung mga sarili nila pag nasa bakbakan sila. Hindi para ikalat kundi para sa pansarili lang. Pero hindi ko maire-recommend na mag-video kayong dalawa dahil delikado yan. Lalo na kung naghiwalay kayo. Marami siyang pwedeng gawin dyan. Kaya wag. Kaya ang pinaka-the best na option ay gawin nyo sa harap ng salamin. Oo, tama yung narinig mo. Magbakbakan kayo dyan sa harap ng salamin. Para kitang-kita niya yung mga ginagawa mo. Para kitang-kita niya kung paano ka lumuhod sa harap niya habang kinakain mo yung imbutido niya. Or, kitang-kita niya kung paano ka gumiling habang nasa ibabaw ka niya. Magkakaroon siya ng ibang angle na para bang nanonood siya sa Viva Max habang nakatingin siya doon sa salamin. Kaya sigurado mas mag-e-enjoy yung mister mo sa ginagawa nyo. Magugustuhan niya yan, promise. Lalo na sa hotel, nako, ang laki-laki ng salamin doon. Number 2, kapag pumayag ka na mag-69 kayo. Sino ba naman ang aayaw kapag habang kinakain mo yung imbutido niya, ay kinakain niya din yung pechay mo? 'Di ba? Doble ang sarap nun. Kaya sigurado mapapangiti siya hanggang tenga kapag pumayag ka na gawin yung 69 na yan. Pero syempre hindi para sa lahat yan. Lalo na kung mas maliit yung babae. Pero kung abot nyo naman, bakit hindi, 'di ba? Pero kung same height lang kayo, tapos bago-bago pa lang yung relasyon nyo, naku, goods na goods yan. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyong gawin or hindi. Dahil marami namang position ang gustong gawin ng lalaki para mas lalong gumanda yung bakbakan nyo. Gaya na lang nitong number 3. Kapag pinapatungan mo siya sa sofa. Gustong gusto din ng mga lalaki kapag ginagawa nyo yan sa may sofa or sa couch. Yun nakaupo siya na ganyan tapos bigla kang papatong sa harap niya. Ako, Diyos mio, marimar. Dahil sa ganyan na posisyon, marami siyang magagawa dyan. Gaya na lang ng abot na abot niya yung mga milon mo. Pwede niyang hawakan yung mga puwet mo. At pwede niyang hilahin para maisagad. At pwede niya rin nahaplos-haplosin yung mga pechay na yan. Magagawa niya ng madali ang lahat ng yan. Kaya sigurado isa yan sa mga paborito ng mga lalaki. At saka may thrill din kasi kapag ginagawa nyo yan kung saan nyo gusto tapos medyo delikado. Delikado dahil para bang may chance na makakita sa inyo or baka mahuli kayo. Kaya marami din ang may gusto na gawin yan sa sofa paminsan-minsan. Kaysa doon kayo lagi sa may kwarto, 'di ba? Pero kung hindi nyo trip yan, huwag kayong mag-alala dahil meron pa tayong number 4. Kapag nakahiga siya tapos ikaw yung papatong sa kanya. Ang kaibahan lang nito sa may sofa ay medyo malayo sa mga gusto niyang abutin or gusto niyang hawakan. Pero mag-e-enjoy siya na papanoorin ka habang gumigiling ka sa may ibabaw niya. Nakikita din niya na nagbabounce-bounce yung mga milon mo. At kitang-kita din niya yung mga facial expressions mo habang nasasarapan ka. At syempre, masaya siyang nakikita yung buong hugis ng katawan mo habang nagmamaneho ka sa ibabaw niya. Panglima, missionary. Missionary, ito yung pinakalumang style at ginagawa ng karamihan pero isa din to sa pinaka-the best. Dahil sa ganitong posisyon,
magagawa mo lahat ng gusto mo. Yung lalaki ang may control sa gusto niyang gawin. Pwede niyang itaas yung mga hita mo. Pwede niyang ilagay sa mga balikat niya yung mga paa mo. Pwede niyang ibaon ng sagad yung imbutido niya kung gusto niyang gawin. Tapos kitang-kita pa niya yung mga reaction mo sa mga ginagawa niya sa'yo. Kaya kahit na ito yung pinakalumang style, ito pa rin yung pinaka-the best para sa karamihan. Lalo na kung malapit ka na sa finish line, tapos ilalak mo yung mga paa mo, yung magko-cross dito sa likod niya. Yung magko-cross yung mga paa mo sa likod niya, tapos hihilahin mo siya, yung parang hindi na siya makakaalis. Sigurado magugustuhan niya yan. Promise. Pang-anim, doggy style. Kung gusto mo naman na parang ma-feel niya, na parang ang haba-haba ng 3 inches na pipino niya, gawin mo itong doggy. Sa doggy style, mas maibabaon niya ng pinakasagad sa gusto niya yung pipino niya. Kaya feeling niya ang laki-laki niyang tao. Feeling niya siya yung hari pag nasa bakbakan kayo. Kaya gustong-gusto din ito ng ibang kalalakihan. Pero syempre, dahil siya ngayon may full control niyan, may pagkakataon na baka masaktan yung babae. Lalo na kung ganadong-ganado siya, tapos ganun siya ng ganun, ako Diyos mio. Talagang masasaktan yung babae niyan. Kaya hindi masama kung magsabi ka sa kanya na wag ganito or wag ganyan. Sabihin mo para alam din niya. Dahil syempre kung mahal ka niya, syempre ayaw ka din niya masaktan. Pero yung ibang babae, gusto din nila ng ganitong posisyon. At malaki din daw yung chance na mabilis mabuntis yung babae kapag ganito yung ginawa nilang posisyon. Napanood ko lang yan kay Doc Alvin. Number 7, bakbakan sa kitchen. Lagi kong nababanggit to sa mga videos ko na malaki din yung maitutulong kung paiba-iba yung lugar ng bakbakan nyo. Dahil kung puro sa loob lang kayo ng kwarto, alam nyo na yung mga gagawin. Imagine niyo kung ilang taon na kayo nagsasama, tapos ilang beses kayo magbembangan sa isang araw, tapos dyan lang kayo sa kwarto lagi. Minsan nakaka-boring or nakakaumay na rin, 'di ba? Kaya maganda rin minsan kung nag-e-explore kayo. Pwede nyong subukan sa may sala, sa may garahe, or sa kitchen. Basta siguraduhin nyo na nakalak yung pinto. Or siguraduhin nyo na kayo lang dalawa yung nakatira sa bahay. Exciting yan kasi parang bago yung lugar or iba yung lugar. Kaya medyo mag-e-effort kayo sa mga position na gagawin nyo. Plus, gaya nga ng sinabi ko, yung feeling na para bang may makakakita or makakahuli sa inyo, yan yung lalong magpapa-intense dyan. Pero syempre, bago nyo gawin yan, siguraduhin nyo muna na walang makakakita sa inyo. Yung alam nyo na kahit safe kayo, pero andun pa rin yung isip mo na baka may makakita sa inyo. At syempre, gawin nyo lang to kung deserve talaga ng mister or boyfriend mo yung mga ganito. Huwag nyong gagawin to para lang mag-enjoy siya or para lang masiyahan siya. Tapos hindi naman kayo minamahal ng tama. 'Di ba? So yun. Reg TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and goodbye.